Kakatapos lang ng napakalakas na lindol sa Mindanao at isa na namang pangyayari ang hindi inaasahan sa lugar ng Mindanao, partikular sa Marawi, na talaga namang ikinagulat ng lahat, maging ng ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano nga ba ang nangyari sa isang gymnasium sa Mindanao? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kung nais mong suportahan ang ating channel, kaibigan, inaanyayaan kita na mag-subscribe at i-click ang notification bell upang ma-update ka sa mga ganitong klase ng content, at lubos namin itong ipinapasalamat sa iyo. Salamat, kaibigan. Kamatayan ng 4, marami ang sugatan sa pambubomba sa Dimapuro Gymnasium ng Pamantasang Mindanao sa Marawi. Ang 4 na tao ay nasawi habang marami naman ang sugatan matapos sumabog sa Dimapuro Gymnasium ng Pamantasang Mindanao sa lungsod ng Marawi nitong Linggo ng umaga. Nangyari ang pagsabog ng 7:30 ng umaga habang isinasagawa ang misa sa gym na dinaluhan ng mga mag-aaral at guro, ayon sa ulat ng GMA Integrated News at sa Super Radio DCWP. 46 na biktima ang dinala sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City, samantalang 8 ang dinala sa MSU Infirmary, kung saan 4 ang kumpirmadong patay at 6 ang ilalagak sa operasyon. Ayon kay Dr. Pinky Rangkiin, ang hepe ng ospital, ayon sa opisyal ng Public Affairs ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, tanging 7 lang ang sugatang biktima ang natira sa Amay Pakpak Medical Center nitong Linggo ng gabi. Ang emergency room sa Regional Hospital sa Marawi City ay nasa code blue na. Sinabi ni PA-1ID Commander Major General Gabriel Viray III sa isang ulat ng Reuters na sila ay nasa mataas na pag-iingat matapos ang pangyayari. Binansagan ni Viray ang pambubomba sa Mindanao State University bilang isang aktong terorismo, habang inaalam ang motibo at ang mga tao sa likod nito. Samantala, ito ay iniimbestigahan. Ginit naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pangako na makamit ang katarungan para sa mga biktima. Sinabi niya sa isang pahayag na ang extreme na paggamit ng karahasan laban sa mga inosenteng tao ay tinuturing palagi na kaaway ng lipunan. Hinihikayat ko ang lahat na manatiling malamig, maingat at mabusisi sa ating kolektibong pagsusumikap na tiyakin na ang nakakabagbag damdaming mga pangyayari ng umaga na ito ay hindi pa nadaragdagan, hindi na isaliksik at hindi opisyal na impormasyon. Sabi pa niya, tiisin ninyo na dadalhin namin ang mga gumawa ng walang awa na ito sa katarungan. Dagdag pa niya. Samantala, binatikos ni Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Adjong Jr. ang insidente at ipinangako ang kanyang suporta sa katarungan. Kukundin ako ang marahas na pagbomba na naganap kaninang umaga sa Dimapuro Gymnasium sa Mindanao State University habang isinasagawa ang misa ng Linggo. Sabi ni Adjong sa isang pahayag, dito sa aking lalawigan, itinataguyod namin ang mga pangunahing karapatan ng tao at kasama na rito ang karapatan sa relihiyon. Ang mga teroristang atake sa mga institusyong pang-edukasyon ay dapat ding kondinahan dahil ang mga ito ay mga lugar na nagtataguyod ng kultura ng kapayapaan at bumubuo sa ating mga kabataan na maging tagapag-anyo ng kinabukasan ng bansa. Dagdag pa niya, hinihiling ko sa sektor ng seguridad na alamin ito agad sa mga pamilya ng mga nasawi sa mga hindi makatwirang gawang ito ng karasang terorismo. Tanggapin ninyo ang aming pinakamalalim na pakikiramay at simpatya. Titiyakin namin na makakamit ang katarungan, sabi pa ng gobernador. Itinuturing ng MSU na isang malagim at kahindik-hindik na pangyayari ang insidente at nagpapahayag ng pakikiramay sa mga biktima at kanilang pamilya, na kung ating mapapansin, pumasok na nga ang terorismo sa ating bansa at ang kanilang pinuntirya ay ang mga Kristiyano, na isa itong pagbabanta sa karapatan ng mga tao na manampalataya at isa itong persekusyon sa mga tao na pumupuri sa ating Panginoong Diyos. Ipanalangin natin ang Marawi sa pagkakataong ito, lalong higit sa mga tao na hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin, at ang mga kaanak na mga namayapa ay pagpatuloy natin na sila ipanalangin natin. Mga awit 37 verse 39 to 40. Ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid, iingatan sila kapag nalilikalig.
sasaklolohan sila't kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ang ating sandigan sa mga pagkakataong ito at tutulungan niya ang lahat ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ipanalangin natin na magkaroon lagi ng kapayapaan, lalong higit sa ating mundo ngayon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Salamat Panginoon na kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan sa lahat. Tulungan kami Panginoon, lalong higit ang mga kaibigan namin sa Mindanao, na nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa kanila, na nawa ay tulungan ang mga pamilya ng nasawi sa pagbobomba sa Mindanao State University at maging ang mga sugatan na hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin. Tulungan kami Panginoon at iligtas sa anumang klase ng sakuna at banta ng terorismo. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.